letter to refrain from PPB or pay-per-view services without the conditional access system guidelines that are yet to be formulated. ABS-CBN even utilized the platforms of its subsidiaries, namely Sky Cable Corporation, Amcara Broadcasting Network, and ABS-CBN Convergence in launching these illegal activities which, by the way, also compromise the respective franchises that are also being considered along with that of ABS-CBN. Nagkasala ang ABS-CBN dito ng maraming beses. Pinangunahan nito ang NTC habang ito ay abala pa sa paggawa ng reglamentong ipatutupad sa tinatawag na conditional access system para sa pay-per-view. Sinadya nila ito sa kagustuhan nilang makinabang at kumita kahit wala pang itinakdang regulasyon, taliwas sa nakasaad sa termino ng kanilang prangkisa. Kung susumahin nga po ang multa doon lamang sa pagbebenta, paggamit ng sabihin na lang nating 5 milyon na black boxes sa loob ng 5 taon at 4 na buwan, ang kwenta po ay aabot sa 1.97 trillion pesos. Hindi pa po natin sinasama dyan ang violation ng multiple channels. Alleged timing with Amcara. Ganito rin ang napatunayan na ginawa ng ABS-CBN nang gamitin nila ang Channel 43 para lumipat mula sa analog papunta sa digital system. Mula pa sa demonstration per period na ibinigay ng NTC sa ABS-CBN na hanggang June 30, 2015 lamang, ito ay nagpatuloy sa pag-broadcast ng TV Plus at pay-per-view incidents hanggang ito ay umabot ng 5 taon at 4 na buwan. At 1 taon bago matapos ang prangkisa ng ABS-CBN at Amcara, ay ibinenta ng ABS-CBN ang 49% ng kanyang pagmamayari dito sa Amcara na nagkukon black timing lang ang lahat para mapagtakpan ang paggamit ng TV Plus sa pag-akala nito ng prangkisa ng Amcara ay hindi mapapansin na pasuna rin noon pang May 4, 2020. Nabuko pa ang ABS-CBN ang mapatunayan sa pagdinig na hindi black time ang arrangement nila kundi isang usufruct na ipinagbabawal po sa prangkisa. Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginoong Karandang na halos 24 na taon ay ABS-CBN ang gumagamit ng kanilang frequency gamit ang sariling logo, tauhan at pasilidad sa pag-ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na pinatunayan ng NTC at ni Ginoong Karandang na patuloy na ginagamit kahit sila ay may cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong May 5, 2020. Sa kabila po ng pagsiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak na sarado na ito dahil siya raw mismo ang nag-utos. Marami po ang makakasuhan ng perjury rito. For 24 hours a day, 7 days a week, for the past 24 years, ABS-CBN did broadcast all its shows through Studio 23, frequency of Amcara, with only 3 hours sign-off. Nasa slide po yan. Amcara has no shows of its own. It has no other client except ABS-CBN. This is usufruct, not black timing. And ABS-CBN and Amcara have to face the legal consequences for this deliberate misrepresentation. At sa isang bahagi po ng pagdinig ay muli na naman po nilang tinangka ng ABS-CBN na palitawin na tuloy po ang usapan nila matapos ibenta na nito ang 49% sa pag-aari ng Amcara. Nang tanungin ko po ang Amcara kung papaano nila ito gagawin samantalang mayroon ng petisyon sa NTC na pagtibayin ng deed of assignment ng Amcara at Asian Multimedia and Production Company na kailang pinagkasunduan noon Marso 12, 2019 ay wala na pong naisagot si Ginoong Karandang at inamin na po niya lahat na napatunayan ng bahaging ito ng ating pagdinig. Ang Asian Multimedia ay pag-aari ni Ginoong Federico Garcia, isang retiradong opisyal ng ABS-CBN. This surreptitious use of Amcara as an artifice demonstrates a familiar pattern, Mr. Chair. Ibinabato-bato na lang ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. ABS-CBN more observing itself, its benefit and all the perks that go with it. ABS-CBN's doubtful title to their properties. Hindi lang po ang Filipino citizenship ni Ginoong Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila pagkatapos ng EDSA Revolution ay kaduda-duda rin. Mula sa salaysay ni Ginoong Augusto Almeida Lopez ay ibinilin ni dating Pangulong Cory Aquino na idaan sa arbitration ang pagdidetermine ng pagmemayari ng ABS-CBN sa mga pasilidad nila sa Quezon City at mga probinsya. Ito po ang layunin ng unang agreement to arbitrate na may petsang January 6, 1987. Dito ay pakikita ng ABS-CBN ang lahat ng torrents titles at iba pang mga katibayan kanang kaniyang claim for ownership. Pero hanggang ngayon po ay walang maipakitang record ng arbitration na nauukol sa pagmemayari ng ABS-CBN. Even the title to their property. Kong Marcoleta, suspend muna tayo sandali. May technical difficulty lang.